Hey guys! Good morning and welcome back again to another video. Kumusta po kayong lahat? Sobrang init, no? Sana okay lang po kayo. Nag-ilog na ba ang lahat? Nag-swimming pool na ba ang lahat? Sobrang init. Ang sarap kasi magbabad sa swimming pool at maligo sa ilog, mga itong sobrang init. So, yung mga nasa bahay dyan, ugaliin yung uminom ng tubig ba para maiwasan na ma-dehydrate. Because health is wealth. So anyway, trinabaho na nila yung gate. Si paring Roger yung nagkabit ng hardiplex. Niribitan niya para kumapit ng maigi dyan sa bakal. Tapos si Kuya Flores naman ang taga-cut. Ayan, malapit na pong matapos. Baka mayroong magtatanong kung bakit hardiplex yung pinakabit ko dyan sa gate na design. Mga sobra po yan sa Kisame. Marami pa po kasing sobrang hardiplex. Sayang naman yung mga sobra. Kaya ginawa na lang design sa gate. Kaya ganyan yung itsura niya. Pipinturahan pa po namin yan guys para lalong gumanda. Tapos dyan, i-retouch pa yan nila kasi yung pangit tignan. Di pa kasi yan tapos dyan eh. Yan yung mga yan. I-retouch nila yan lahat. Tapos dito naman guys, nag-i-skim coat na dyan si Kuya Flores. Lahat yan dyan sa harap, lalagyan ng skim coat. Pati yung doon sa kabila, pati yung sa loob. Lalagyan yan lahat ng skim coat. Ayan, ang pangit ang pagkapintura. Nabakbakan yung mga pintura dyan. Ang bilis matanggal. Gusa na lang siyang nalaglag yung mga pintura. Ang pangit tuloy ng pader namin, pati dun sa loob at saka dito banda sa may hagdanan. Sobrang pangit na ng pader. Tinanong ko yung mga gumagawa dyan kung bakit nagkaganyan yung pader namin. Ang sabi, finish daw yan, makinis bago nilagyan ng skim coat. Dapat daw nakarap. Ayan o, nagbabakbakan yung pintura. Ayan, pangit na tuloy. Kita nyo yung sa hagdanan. Dapat daw, ganyan no, nakarap. Sabi ni Kuya Flores, ganyan. Ayan daw maganda, lagyan ng skim coat yung wrap para kapit na kapit yung skim coat. Tapos, pipinturahan. Kaya hindi daw magtutuklap yung pintura. Yan ang sabi ng manggagawa. Ganun pala yung technique dyan. Kailangan na nakarap. Ngayon, kunti na lang, malapit na matapos yung gate, makabitan ng hardiplex. Pag natapos na yan, bibili ako pintura para dyan, para mapinturahan na yung hardiplex. Ang combination yan, parang caramel, yung ipipintura namin sa hardiplex, color caramel, or di kaya, chocolate brown. Ano kasi palagay nyo guys, magandang kulay sa gate? Paki-comment naman down below guys, kung ano yung mga kulay na maganda para sa gate sa palagay nyo. Kainit ba? Uy, grabe. Pasok muna tayo. Hindi ko kaya yung init. Tirik na tirik talaga yung araw. Ang sakit sa balat. Ayan si Kuya Flores patapos na yung pag-skim coat niya dyan. Tapos ayan yung aking Annabelle. Nakabantay talaga sa akin yan. Akala niya aalis ako kaya sumilip dyan. Laging nakabantay sa akin. Nung saan ako, nandun din siya. Si buntot ko yan eh. Maliligo lang ako. Tatanungin na, Mami, aalis ka ba? Magsusuklay lang. Mami, aalis ka ba? Bay, nakabantay talaga sa akin. Bantay sa lakay. Tiyanan! Diba? Tapos na malagyan ng hardiplex ang gate. Ay, tsura niya. Ang ganda. Kalain mo yun na hardiplex lang yan. Hindi na sayang yung tirang hardiplex sa Kisame. Pakinabangan din. Ayan, nilagyan nila ng adhesive at nilagay nila dyan. Mga butas kasi yun, nung pag-rebate nila ba. Ayan, hindi maiwasan. Kaya tinakpan ng adhesive. Pasok tayo. So, dito naman sa loob ng gate, ito yung itsura niya. Hindi na nila nilagyan ng hardiplex sa loob. Para kita pa rin yung design ng bakal. Ayan, ang ganda. I-repaint pa namin yan ng color black. Pero parang gusto ko yung chocolate brown na lang siguro ang ikukulay ko sa sa hardiplex sa gate. Para combination sa sa bubong namin kasi yung yero, napapansin nyo pati yung gutter chocolate brown ang kulay niyan. So feeling ko maganda yung chocolate brown
Ano sa palagay nyo? Chocolate brown yung ipapakulay ko sa Hardiplex, tapos black yung bakal. Pakiabangan na lang guys kung anong magiging itsura ng gate natin pag napinturahan na. So nga pala dito, tapos na si Kuya Flores mag-skim coat dyan sa harap. Ayan. Diyos ko, parang kailan lang ako naglaba. Puno na naman ang basket. Tapos pati dyan sa palanggana, may laman din. Hays, maglalaba na naman ulit. Hindi pa kasi ako nakabili ng plywood. Naantay ko pa yung pera na pambili. So, papipinturahan ko rin yan dyan. Palagyan ko ng tiles. Tapos, cabinet, tapos pinto para magiging close na yan dyan. Grabe, alikabok oh. Parang kulay ng ano namin tiles. Yung black naging puti na. Kasi nag-grind si parang Roger kanina. Grabe, alikabok. Sana malagyan na ng cabinet, no? Para maganda na tignan. Mga kaldero nilagay ko dun sa ilalim. Kaso nag-grind si parang Roger kaya parang puti-puti ng kulay tuloy. Dito pala, nilagyan na rin nila ng skim coat. Ayan, inayos na rin nila dyan. Kaso dito, hindi pa nalagyan ng skim coat. Pati dito sa poste na yan, aayusin pa nila yan. Kaso nag-break time pa kasi sila eh. 1 hour later. Ayan, si paring Roger naglagay ng skim coat. Skim coatan niya yung bar counter natin. Magkabilaan yan guys. Lalagyan ng skim coat. Kapag nagka-budget ulit kami, papalagyan ko yan ng wall panel para lalong gumanda yung ating counter. So, bibilhan ko rin yan ng chandelier ba dyan sa taas ng counter. Tapos may gilid yan, papalagyan ko yan ng cabinet na open para meron ako mapag-displayhan ng maliliit na halaman ang maganda dyan ilagay sa gilid or di kaya mga wine kung meron akong wine. Tapos yung wine glass para kung may bisita kami at gustong mag-wine, meron nang naka-ready. Dito pala, i-retouch pa nila yan. Ayan. Marami-rami pa silang i-retouch dyan sa loob. Ayan. Tapos na si paring Roger mag-skim coat dyan na side. Sa kabila naman niya titirahin. Yan dyan. Tinapos na nila. Nilagyan na rin ng skim coat dyan. Balik tayo dito. Ayan. Tapos na si paring Roger mag-skim coat. Pupunasan pa daw niya yan ng basa na sponge. Ayan, magkabilaan. Tapos na. Diyan sa gilid na yan, tiles ang ilalagay dyan guys. Ayan. Inulang lang ng tiles. Ayan, naglagay din ng skim coat si parang Roger dyan. Pinturahan na lang ang kulang. Para matatapos na ang bahay. Papapintura ko dyan guys, color white. Para magmukhang aesthetic yung ating bahay ba. Nga pala, nung nagligpit-ligpit ako, napansin ko tong tripod ko na nakatago sa banga. Matagal nang hindi ko nagagamit. Ayan o, nginat-ngat sa daga yung bag niya. Sayang, sana hindi nginat-ngat ang daga yung aking tripod sa loob. Titignan natin. Asawa ko pa naman ang bumili niyan nung sa Saudi pa kami. Kasi sa Saudi nagbablog-vlog na ako. Kaya binilhan niya ako ng ganyang tripod. Ayan yung aking bunso at aking pamangkin. Hi ng hi sa camera. Kapag naka-on yung camera, ganyan yan sila. Nangungulit. Ito na pala yung tripod. Yan, nilabas ko na sa bag niya. Check ko lang kung may ngat-ngat ba sa daga. Sana wala. Oh my God. Ang mahal pa naman ang bili ng asawa ko niyan. Pati anak ko nakicheck din kung may ngat-ngat ba daw ng daga. So far, okay naman. Wala namang ngat-ngat. Ayan, ang brand pala ng tripod na yan, Hama. Tapos, sa Jarir niya yan nabili. Baka meron kasi magtatanong. Kaya sinabi ko na po kung saan niya binili yan at kung anong brand. Nagandahan ako sa tripod na yan kasi sobrang haba niya kapag na-adjustan. Ganyan no. Ayan. Ayan no. Isasagad ko na. Ayan, ang taas niya na. Naglalaba kasi ako dyan. Tapos nahirapan ako magpatong-patong ba ng camera kasi yung tripod na ginagamit ko maiksi lang. Ngayon, nakita ko tong tripod ko. Sabi ko, may ganito pala akong tripod, kaloka. Ilang taon ko na nitago to.
Nakita ko siya nung naghalongkat ako ng mga damit ba. Nakita ko sa may gilid. So, ayan. Mga ilang taon ko na yung naitago. Mga 6 na taon siguro. Mga ganun. Grabe, ang tagal na, no? Ayan, at last, may magagamit na ako. Hindi na ako mahirapan patong-patong ng camera ko. Ayan, sineset up ko na yung tripod dyan para mailagay ko na yung camera natin. Para makapag-video na ako. Kasi maglalaba kasi ako guys dyan. Tapos ko na pala dito maset up yung tripod. Kaya ang ginamit kong camera dyan is cellphone ko. Ayan, pinapakita ko lang po sa inyo kung paano ko iset up yung aking G7X camera. Ayan po pala yung ginagamit ko for vlogging. Kapag nagbablog ako, yan yung ginagamit kong camera. Mas maliwanag talaga ang camera G7X gamitin kumpara sa cellphone. Ito, cellphone ko itong ginagamit ko, malabo. Medyo madilim. Tapos ko nang maset up ang ating camera dyan. Tinry ko lang. Nag-hi-hi ako sa camera. Ito na siya, papakita ko sa inyo. Ganyan siya. Yay! Oh, diba? Makakatuwa tignan. Kasi parang vlogger na talaga ako dahil sa ganyang setup. Ang taas niya. Ang ganda. Feel na feel ko na yung pagka-vlogger ko. Char! Hindi na talaga matatapos yung nilalaban ko dyan kaka-setup ng camera. Siya, sige na nga, maglalaban na ako. Actually, kanina pa pala ako naglaba. Ayan na yung mga natapos ko, mga puti. Inuna ko yung mga uniform ng mga anak ko at mga pamangkin. Ayan, yung mga natapos ko. Medyo marami-rami na rin akong nalabahan dyan. Kaya sa mga oras na yan, pagod na ako kasi nakalahati na ako ng nilabhan dyan. Pati si Bunso at pamangkin ko natutuwa sa setup ko sa camera. Hi ng hi. Pati sila natutuwa eh. Hi ng hi sa inyo. Ang kukulit talaga. Mga labahin ko dyan sa likod, oh, mga decolor waiting sa akin. Ipa-fast forward ko na yung paglalaba ko dyan guys para matapos na tayo kaagad. Napagod. Tapos lang maglaba. Okay nga pala kayo dyan. Tag 5 na lang. Bumili na kayo mga soke. Presyong Divisoria. Pagod ako maglaba guys. Ang bilis ng oras. Mag-alas 7 na agad ng gabi.
Mamaya na ako maghugas ng pinggan. Another no, pwede no. Ay, no, tuturuan na naman si Sander magbasa. Pagbuo ng pantig or salita. Kasi aso naman, naglabas yun. Tapos, ang M, lalagyan ng E, kasi A, E, ganun pala yun. Alam niyo sila? Nalang tayo sa, anong muna tayo? L. Tapos, tayo nakakabasa. Nalagay ko na, nalagay na, o, ang basa. Ay, mawawala na yung ano niya, pero naka-steady lang. Ano, so yan, huwag na. Maingay pag ano? Pag ano, pag ganun, pag naka-steady hindi na. Ano yan? Yan rin. Yung gagawin lang? Ma? Ayusin mo, bakit ka na ba din? Ma, ano, straight, kalawag. Hi! Sa wakas, marunong-runong na si Sander magbuo ng salita. Thank you, Lord. So, that's it for this video, guys. Thank you guys so much for watching. We'll see you again on my next one. Bye!